Ambot na liwat, anbot nga aga, ngan ini nagahatag, imbot nga paglaom. Kung kagabi man, ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga dirig mo naiilo. Yan ang aga sangkay ko, maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig kala ha Diyos, ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabugat, anatong ginpapasan, ang mga pag-ampo naton, kita maging madinaragpon. Di ka magruha-duha, ken Jesus kala magsari, haiya mga ikin saat imula lauman. Iyaan suot masangkay, marigon nga sarandigan, iya aton nagsasaad, nadiri kita niya kayaan. Lalara, pag-unga aga, lalalara, pag-unga paglaom. Nagaagian kagabi. O pangagabihin ko tanan mga kasangkayan, ini Kuya Joel. Ini ata Rebecca, makasiring nga iyo mga pangagabi nga tanan didahan iyo mga panimalay. Sa nilawat nga episode, hanaton na programa, anpaton hanimo problema. So yan ang gabi, pangumusta na ato mga kasangkayan. Inautong ta nga ada kamuha maupay nga kahimtang, ano yung mga kinabuhi, na ng Diyos, paghahatag aton hin kalinaw o kalipay, kapag-alagad ng Diyos. Maupay nga gabi hayo mga kasangkayan. Ato mga kasangkayan didaha Kabete, Hamakati, ngan didaha Kantansa. Hallelujah. Maupay nga ng Diyos sa ato mga kinabuhi. Today is Friday. Okay, so Carmencita, Mary Joy, Sally, and Anna Marie, Chaimi from Dagami. Maupay nga gabi hayo mga kasangkayan ko. Huwag nating kalimutan ang ating pinakabatang viewer from Imus, Cavite. Magandang gabi sa iyo, Joaquin Luna from Imus, Cavite, sa mga kasama ni Carmencita dyan sa Imus, Cavite, ang lahat ng kasama niya sa bahay at ang kanyang mga kapitbahay. Bayaan, lalara. Alright? So, intro muna tayo, Ate Beck, para sa ating lahat. Anpatunhan imo problema. Welcome po kayong lahat sa gabi. Anbatunhan imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagdon para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay ini nga programa para gudla ha imo. Anbatunhan imo problema. Nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong gabi. Tikang Lunes ngadto Sabado. Anbatunhan imo problema. Pangumusta tayo na naton mga kasangkayan, tidak magkalalain nga lugar. Pangumusta naton mga kasangkayan, dinhi Tanawan, ngadto Manila, ato ibang nga lugar, langyaw nga labnasan. Nato mga kasangkayan, nga atot ira mga tagsa nga panimalay, ang Diyos, mga bendisyon, hindi yung mga kinabuhi. Ate Vic, kumusta kayo ng gabi? Nagtitikahusay kagudla, Ate Vic? Salamat hay mo. Iya kuliwat.
Aw, nagtitikugo po ka. Liwat, upo, danim. Alright, kamuliwan, di na mga kasangkayan, nagtitika husay la kamo, nagtitika gwapula kamo, nga ng Diyos mga bendisyon, at iyo mga kinabuhi. Alright. So, loud and clear kita mga kasangkayan. Loud and clear. So, inatuntang nababatian niyo kami, yan na. Praise the Lord. So, para aton pagtikang atibek, mag-ampo anay kita, nga ang Diyos mga bendisyon, hanaton mga kinabuhi. O Dios, namon nga gamhanan, tikang halangit nagapasalamat kami kanimo Ginoo. Animo pagkadako hamon mga kinabuhi nga damo nga salamat Lord. An bago nga adlaw nga imong gihatag haamon, bago nga paglaom. Ang salamat na namon mga viewers, panalangin ni Hiraya nga gabi Yes, Ginoo. Lord. Yes, Jesus. Bendisyon niya ni mga kinabuhi hangaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Alright, so pangumusta na aton mga kasangkayan, yan na pala nag-tune in. Labi na naton mga first-timer, yan na pala nag-view naton programa. So nadangat ini kada gabi, sugad ini nga oras, kutob sa Sabado. So hinautunta nga ada ka maupay nga kahimtang. Yan ang gabi atibek, makakapatigi hapon kita hin mga mensahe, tikang hapulungan Diyos, nga magdadasig ha aton kinabuhi. Ngan makakapatigi tahin mga mensahe awit, ngan live nga mga pag-ampo. So unang tanan, nagpapasalamat kita kay yan nga adlaw didi tanawan waray kita new positive case in COVID. Ang gindideklara nato nga itong tanawan is COVID-free in Jesus name. Sugad man liwat dito iyo mga tagsa nga panimalay ha iyo lugar maging COVID-free iton aton mga punkto. So ang Dios magabendisyon ha iyo kinabuhi. Okay, mga pangumustahan nato mga teachers, yan na, nga tanan nga mga teachers, Tida Tanawa National High School, TCHI, nga mga elementary school. Yes. Siguro nagkakarigumok na kamo niyo mga buruhaton and ready na kamo para ha Monday, pati yan mga tong estudyante. No, hinaot unta nga di kamo may stress sa naton mga barasahon, mga estudyante. So, maupay nga gabi ayo naton mga principal sa iba-iba nga mga eskwelahan. Maupay nga gabi. Ngan, pati ihapon aton mga kag-anak atibek, kay hira iton mga bulig, sila ang gagabay sa ating mga estudyante sa pagbubukas ng klase ngayong Oktobre 5, okay, ngayong Lunes. So, magpe-pray tayo na ang ating mga magulang, ang ating mga guardian ay bigyan ni Lord ng karunungan upang magabayan natin ang ating mga anak, ang ating mga pamangkin, mga apo, na sila ay makapagpasa ng mga requirements. Makag-answer hira mga kinanglanon ha ira mga subjects. So labinan aton mga senior high kay diri harumamay pag-answer hin siyam ka subjects kada semana. Okay? Awak kada adlaw atibek, kada adlaw may mga activity. So hinautunta nga mabuligan kamo nga na para mga estudyante, ano kamo ka stress. O pagkita la kamo hini. Kung ano yung pag-answer, pagkita kamo ito na alas 9, kay mag-aampo kami ha iyo mga kaganak, mga estudyante nga malampasan naton ining sitwasyon nga na iton klase nga pag-eskwela. New normal nga klase hin pag-eskwela. So diri ini normal haton pero mabubuligan kita ang Diyos. So para haton mga estudyante, maopay nga gabi ha iyong tanan, nga sigurado ko perfect go dito yung mga answers kay hinanay hitatay mabulig kayo. Alright, Ate Beck? Okay. Pangumusta ha aton mga Pangumusta nato mga kasangkayan dito sa Singapore kanati jingle nga na Hong Kong kang Yustel Gaching. Nga na naton mga viewers dito sa Riyadh, Malaysia, Saudi Arabia, ngan Canada, America. Netherlands gihapon kan Ate Hilda Cotoner maupay nga gabi ha iyo. Maupay nga kulop ha iyo dida. Yan Lin soon maupay nga gabi ha iyo mga kasangkayan naton. Dida ha iba-iba niyo nga mga panimalay maupay nga gabi ngan. Kuya Joel, happy birthday. Oy, happy birthday kan
Winnie Luis Valera, Didakan Ramos Tanawan, Leyte. Oh, happy birthday. Celebrating her 19th 19th. birthday. Happy birthday mo, Ate Queenie. I know, ikaw nakikita yan na. Kulit mo, Mother Dear, si Ate Veronica, and the Valera family, Ate Vic, ato ni Bless, anira mga kinabuhi. Yes! Happy birthday, Ate Queenie. So mag-pray kita kan Ate Queenie, Ate Vic, para i-bless siya ang Ginoo yan ang gabi. Haya pagsaurog niya 19th birthday. Praise the Lord. Lord, nagaampo kami kan Queenie birthday, Lord. Yan ang atak na nga nag-celebrate kami kaupo na niya birthday, Yes, Lord. Lord. Yan, salamat han mga blessings nga imong ginhatag kaya kinabuhi, nga dugang pa nga kinabuhi. Yan, salamat, Lord, dani mo pagpanalangin, upo na niya mama. Salamat din madamo, hanira kinabuhi nga Ginoo, i-bless mo para nga makatapos si Queenie niya pag-eskwela, Lord. Bless them, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Right? So, pasaw natin Ate Vic, naton mga viewers, may nira pangumusta gihap, aton Ang matagusan. umusta gyapon kang Albert Miralles tida Santo Niño kaupod gan Janes nga nanimo mga anak nga nanimo nanay nga hi ate Emma nga nimo tatay hi Kuya Lino, and all the Miralles family, maupay nga gabi Maupay nga gabi hayo nga tanan. Naleta, Britannia, maupay nga gabi imo. You are watching from Riyadh. Yes. Yeah. Magandang gabi sa iyo. Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan. Pagpalaing ka ni Lord. Kung meron po kayong mga prayer request, mga kaibigan, pwede niyong i-comment sa ating comment section at kami po'y mananalangin sa inyo right on the spot. Dahil po naniniwala tayo na meron pong kasagutan ang Diyos sa ating mga panalangin. Good evening, Lizel Makaray. Nersa, Dinaha Borawin, Yes. Leyte. Alright. So Ate Vic, makinig muna tayo sa isang awitin para sa ating lahat. So, ang Diyos anatong kaupod ha atong kinabuhi permi. Diri kita sadang mabaraka, diri kita sadang maluya. Bisan pa man kung hain ka, kinunumduman ko. Bisan pa kung nalakat ka, di ka magpusa. An akon paghigog maamon, magmamang pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod pirmi, pirmi. Ako imo kaupod, diri gud mapapara akon paghigugma. Bisan pa kung kumain ka, diri gud mabaya. Hakada kakatuan akon kaupod mo pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod pirmi, pirmi. Akon kaupod mo. Okay, Joaquin Luna, sabi niya, yehey, binati ako ni Pastor. Oo. Hallelujah. Kasama Amen. rin sa tatay mo at sa mga kasama dyan sa bahay. So magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Imus, Cavite at sa lahat ng ating mga nanonood sa programang ito ngayong gabi. Okay, salamat. Hanamon, amon bado, green, balik-balik na la. Pero salamat din madamo. Okay, okay. Mopay nga gabi kung kami ito papakyanhan, mopay gihapon malipayon ngan excited pero may nagkakaupo da iyo bisan kun
adi lang kita hiton cellphone o live lang kita yan, ano? Pero excited gihapon kami nga. Kaupod ka mo namon para Yes. nakikita kasi namon ka mo di dahil screen ito namon camera. Ito yung mga pictures. Ito yung mga pictures. So parang adara ka mo tamon atubang. So Yes. salamat niyo pag ig-upod ha amon. Alright, Ate Beck. Okay. So, dadako tayo sa ating pagkikinig. Adi, kuya Ate Beck anay, bago pasalamat sige, anay sige, niya. oh. Ate Veronica, salamat walang katulad an iyo mga kinabuhihan pag-atiman ha amon. Nakaka-bless hin ura-ura. Wow. An Ginoo an magbalos sa iyo hin siksik, liglig at umaapaw na mga blessings. Okay. Amen, Ate amen. Mercy, mao pa yung gabi mo. Okay. Salamat ha Ginoo. Okay, salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating programa. So, ang inyong presensya, ang inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa programang ito ay magbibigay ito ng malaking pagbabago sa buhay ng mga tao na ating mga kakilala. Yung mga friends nyo, hindi namin friends na iyong sinishiran ng programang ito, ay magkakaroon sila ng chance na makarinig ng salita ng Diyos. Yeah. Sa gabing ito, Ate Beck, pag-uusapan natin patuloy ang tungkol po sa pamilya. Okay, sa gabing ito, ang ating paksa, Ate Beck, ay fruitfulness and abundance in the family. Alright? So, babasahin po natin kung meron po kayong mga Biblia, buksan po ninyo sa Psalms 128. Okay? Psalms 128. Ang buo pong chapter kasi maikli naman pong itong Psalms 128. Sige po, Ate Beck, basahin po natin ang Psalms 128 from verse 1 to 6. Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your sons will be like olive shoots around your table. Thus is the man blessed who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion all the days of your life. May you see the prosperity of Jerusalem, and may you live to see your children's children. Peace be upon Israel. Panginoon, salamat po sa iyong salita sa gabing ito. Amen. Thank Ito'y you, Lord. patunay, Panginoon, na kami ay hindi nabubuhay lamang sa Hallelujah. tinapay o sa mga material na bagay. Kami Yes, nabubuhay, Panginoon, sa iyong mga salita. Sinabi Lord. mo na ito ang aming pagkain sa aming kaluluwa. At ang iyong salita, Panginoon, ay buhay at ito ay aktibo upang kumilos sa aming mga puso. Yes, Lord. At patuloy mo kaming palakasin ang aming pananampalataya. Panginoon, salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa, Yes, lahat ng Father. pamilya, Thank you, Father. Lord, represented, Lord, by your viewers. Lord, kahit siya ay nag-iisa na nanonood, but Lord, he or she representing, Lord, sa kanyang pamilya. Pagpalain mo ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Mga kaibigan, gusto po ng Diyos ng ating pamilya ay maging fruitful at abundant. Okay? Meron pong fruitfulness and abundance in the family. Yeah. So, bibigyan ko po kayo kung ano po ang background ng Psalms 128. Kasi po si Haring David ay pinag-usapan niya ang tungkol po sa vine. Ito pong, anong vine, Ate Vic, sa Waray-Waray? Balagon. Balagon, amoy na itong punuan han grapes. Okay? Paborito naton nga prutas. Ngan an olive tree. Okay? So, ang vine tree, ngan olive tree, ito ang dalawang pinakamahalagang puno sa Israel. Okay? Ang vine tree, ito ang pinagmumulan ng grape wine.
Okay, so ito rin ang pinagmumula ng prutas ng grape na kung saan ito ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Okay? Ito ay survival tree, yung vine tree. Ito namang olive tree, mga kapatid, ay masusurprise po kayo na ang olive tree ay umiidad po ng 1,000 years. 1,000 years ang kanyang edad. Hindi siya madaling mamatay. Okay? Matagal po siyang mamatay at palagi siyang nagkakaroon ng kapalit. Okay? Yung mga saha sa waray-waray at tibik, yung mga saha, mga olive shoots around that old olive tree. At ang bunga nito kapag ito ay green, green pa ang olive fruit, ginagawa itong olive oil, Ate Beck. Hindi talaga ito nagbibigay ng pagkain, pero ngayon ginagamit. Pag ito ay hinog na, nagiging black, nagiging itim ang kanyang bunga, at minsan ito ay ginagamit sa pagluluto. Di ba, Ate Beck? Yung olive fruit, yung maliit na maitim, inalalagay sa mga, kasi medyo mapait ito. Pero yung mahalaga po sa Israel, yung bunga na green, kasi ginagawa nila itong olive oil. Ang olive oil, ito po ay pagpa-enhance o maganda ang pakiramdam mo. Kasi ginagamit itong medicinal, ginagamit ito na panghalo sa lahat ng mga medisina sa Israel. Ito ay nagbibigay ng pagpakalma hiton pakiramdam, hiton tao. So, medicinal ang olive oil. So, dito po, sa verse 1, sinabi po ni David, "Blessed are all who fear the Lord." Wala pong pinipili ang Diyos. Sabi pa, maging sino ka man, kapag ikaw ay merong takot sa Diyos, ang fear means hindi natatakot na lumalayo ka sa Diyos. Ito, fear means respect. Kaya may respeto ka sa Diyos, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Pinagpala ang lahat na merong respeto sa Diyos at lumalakad sa kanyang kaparaanan, who walk in His ways. So, nakikita ko, Ate Beck, na ang pinag-usapan dito, yung padre di pamilya, yung tatay. Ikaw ay, kasi sabi po sa verse 4, "Thus is the man blessed who fears the Lord." Tayong mga tatay, ang una talaga na dapat sumunod sa Panginoon, kung gusto natin ang ating pamilya ay maglingkod rin at kumilala sa Diyos. Kaya tinatawagan natin ang ating mga tatay, mga kalalakihan. Kasi mabuti na lang ngayon, wala ngayong mga sabong, di ba? Waray mga tupada, kay bawal. Yung mga beer house, mga sarado. So yung mga tatay ngayon ay nandoon sa bahay. Kasi bawal naman ang pagsusugal, bawal ang lahat ng mga bisyo. Kaya ang mga tatay, ito ang panahon na ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Isa lamang ang requirement sa ating mga tatay na magkaroon ng takot sa Diyos, respeto sa Diyos. Yan ang pinagmumula ng pagpapala ng pamilya. At sabi po sa verse 2, saludo ako sa mga tatay, Ate Beck, kasi yung ating mga tatay, mga frontliners yan. Di ba? Araw-araw pumupunta sa pagtatrabaho, nagpipidikab, nag-uuma, okay, nagtatravel kahit malayo. So, we consider also our fathers as frontliners. Kaya patuloy natin ipag-pray ang mga tatay dahil sila talaga ang katrabaho, higit sa lahat. So, sabi dito mga tatay, kahit hindi ka tatay, ikaw ang nanay o tatay, okay? Sabi po sa verse 2, "Because you are blessed by God, you will eat the fruit of your labor. You will be satisfied." Hindi mauubos ay yung pinaghirapan. At sabi dito, blessings, plural ha, blessings and prosperity will be yours. Amen. God, pinangako ng Diyos na ang ating mga pamilya ay makakatanggap ng mga pagpapala at prosperity, pag-uswag hit kinabuhi. Mga bendisyon nga pag-uswag hit kinabuhi, mga ngada ha mga tagsa nga panimalay. Sanglit ayaw kita kabaraka kung maatubang kita hining mga challenges, mga circumstansya, labi yan nga maabri iton klase. So kita mga kag-anak, ginaasahan kita, tayo inaasahan mga magulang na tutulong upang maging
successful ang pag-aaral ng ating mga anak. Sigurado ako, perfect ang score ng iyong mga anak kasi tutulungan Oo, natin. siguraduhong ko perfect ko net answer ta Oo, anak. perfect. So, at sabi po dito sa sa verse 3. Okay? Psalms 128 verse 3. Sabi dito, your wife will be like a fruitful vine within your house. So, sinabi dito na ang mga asawa, yung nanay, okay? So, ako po ay nagsasalita para sa mga nanay, kayo po ay mabinungaon, kayo po ay fruitful. Ano po ang ibig sabihin nito? You are a fruitful vine. Okay, wives or ang mga asawa ay fruitful vine in caring for their family. Meron pong kakayahan ang isang nanay hit pag-atiban hit pamilya. They are fruitful in kindness. Kutray tatay, it nanay masinaptunon. It tatay, halipot iton pasensya. Pero mga nanay, halawig pasensya. So, glory to God. I appreciate Ate Beck. Pero kay tamang anak, dagko naman, pero hanggod di pa na among mga anak, pasensyoso good, Ate Beck it amon mga anak. Ngan thrift, ha? So when we say fruitful vine, itong mga nanay, mga matipid, diri lawat kuripot, kundi iba ang kuripot at saka matipid. Di ba? Thrift, sabihin, nagsisave, diri inuubos kung nakatudayon mga mall, nauubos. Pero yung mga tatay, pag naggasto, nauubos agad. So, nagpapasalamat ako that our mga nanay ay mga thrifty. Okay? Saluduhan mga nanay. Saluduhan mga nanay. Marunong magtipid. And they are also fruitful means they are healthful. Mabuligon it mga nanay. Bisan diri kilala, bisan diri kapamilya, kadugo, ibubuligan. So, madali maluoy itong mga nanay. And, being fruitful vine, ang nanay ay merong affection sa kanyang mga anak. Mapagmahal talaga ang ating mga nanay. Amen. Yan po ang kalooban ni Lord. Kung naranasan natin ang ating mga nanay ay mga, tawag dito, mga, Virtuous woman. yung mga salita hindi maganda. Ah. Pero ang kalooban talaga ni Lord, ito, na ang mga nanay ay maging fruitful. Okay? Makakatulong sa mga anak at magiging blessing sa pamilya. At ang mga anak naman sa verse 3, your sons, also your daughters, your sons will be like olive shoots around your table. Ano pong ibig sabihin ng olive shoots? Ito po ay mga saha, waray-waray, tinatawag mga saha. Alam niyo ba mga kaibigan na ang olive tree, ang punong kahoy ng olibo, ito ay tumutubo hanggang 7 meters kataas. Okay? Mataas siya. Tapos, kahit siya'y matanda na, umaabot siya ng 1,000 years, 1,000 taon o sobra pa. At paano siya nagkakaroon ng bagong olive tree? So, dalawang paraan lamang para magkaroon siya ng bagong olive tree. Ang mga wild olive tree, ang mga bunga na natataktak dito itong ground, amot natubo. Pero yung inaalagaan na olive tree na malapit sa bahay ng mga Israelites, kinocultivate nila, inalagaan nila, tawag dito, linilinisan nila, biglang may susulpot na mga olive shoots doon sa side tungod, hapaanan ng puno ng olive tree. Ito'y maliliit na punong kahoy, hindi pa punong kahoy, hindi pa malaki, maliliit na tanim, Seedling. na olive tree, olive shoots. So ito ay simbolo, mga kaibigan, na ating mga anak ay growing. They will grow in abundance. They will grow in prosperity kung inaalagaan natin ang ating mga anak. Normal ang kanilang paglago at meron silang, alam mo na sila ay tutubo dyan sa malapit sa malaking olive tree. So, ang malaking olive tree ay simbolo tayong mga magulang. Na habang tayo tumatanda, ay lalong nagiging abundansya ang ating mga anak. Tayo ang dahilan kung bakit sila tumutubo.
Kapag tayong mga magulang ang humadlang sa kanila, ang ating mga anak ay wala pong kinabukasan. Dahil tayong mga magulang ang pinakamalaking puno ng olive tree na kung saan pag tayo ay matanda na ang olive tree, kusang tumutubo doon sa kilid. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, maraming tumutubo na olive shoots. Ibig sabihin na merong abundansya na paglago sa ating mga anak. At hindi lang pansamantala, take note mga kaibigan, ang pagtubo ng mga olive shoots ay hindi pansamantala, Ate Beck. Tinatawag ito sa English nga perennial blessing. Perennial meaning long-term na pagpapala at abundansya na ibinibigay. Bakit? Kasi pagtubo nila, hindi sila namamatay kahit matindi ang sikat ng araw. Why? Because they are growing beside handako. handako nga olive tree na simbolo ng mga magulang. Habang nandyan tayo mga kaibigan, umaagapay, gumagabay sa ating mga anak, hindi mawawala ang kinabukasan ng ating mga anak. Amen. Because it will multiply. Alright? Hallelujah. Diyos. So ito ang pahayag ng Panginoon ng ating mga anak ay magiging olive shoots doon sa table. And the table symbolizes po ng isang tahanan. Isang tahanan. So purihin ng Diyos. So dito po, meron pong tatlong napakahalagang lessons that we have learned from this passage. Ang una po, our family will become blessed by God because of the Father who is the man who fears the Lord. So tayong mga tatay, ang unang inaasahan ng Panginoon na merong respeto sa Diyos. Kung walang tatay, Kuya Joel. Kung wala kang tatay, Nanay. nanay. Okay? Ang tatay, Pwede nanay. pwedeng maging nanay. Ang nanay, Okay? When pwede we say maging father, it is also called a mother. Di ba? Magulang. Ang magulang ay ang source ng pagpapala ng Diyos. Ang Amen. pangalawa, our family will become fruitful because of a wife Yes. who is a fruitful vine within the house. Take note mga kaibigan, ang pagiging mabinungaon hinusang nga panimalay, diri nagtitikang hagawas. Tungulit mga bulig hagawas. Nagtitikang hasulud. Hasulud kung may da mga pag-ampo, merong mga panalangin, merong pagmamahal. Ang Diyos ay gumagamit ng maraming tao upang pagpalain ka. Kasi hindi ka umaasa sa tao, umaasa ka sa Diyos at ang Diyos mismo ang nagpapadala ng mga pagpapala sa iyong buhay na hindi nauubos. Hallelujah! Yes. Because God who bless His people, the family, ay wala pong pagkaubos ang kanyang pagpapala. Pero ang mga tao, kung inasahan mo ay yung sweldo, ay yung trabaho, pinsan, nauubos yan. Pero kung si Lord, ang ating aasahan, hindi nauubos ang pagpapala ng Diyos. At ang panghuli, our children will have abundance in life for a long time like olive shoots that will grow continually. Hindi yan mapipigilan. Kapag tayo ay inassume natin ang ating responsibilidad bilang mga magulang, ang ating pong pamilya, okay? Kung wala kang anak, ang iyong pamangkin, ang iyong apo, ay pagpapalain ng Panginoon continually. Ibig sabihin, nagpapatuloy even for 1,000 years. Just imagine, Ate Beck, ngayon kung ikaw ay matuwid ang iyong buhay, ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ang impact, Ate Beck, ay 1,000 years. Kaya kung kahit tayo mawala man dito sa mundo, yung ating mga anak, yung ating mga apo, at apo ng ating mga apo, ay patuloy na makakaranas ng pagpapala dahil ikaw ngayon sa ating generation ay nagrespeto ka sa buhay ng Diyos. Amen. So, yan po ang mensahe sa Psalms 128. So, dito po ako magtatapos sa sinabi ni Jesus sa John 15 verse 4 and 5. Upang maranasan natin ang patuloy na fruitfulness
and blessing, and abundance. So tatlo po ang word ang napakahalaga ngayong gabi. Fruitfulness. Una po ay blessing, fruitfulness, and abundance. Okay, take note po. Ang mensahe po tatlong word ang prominent sa Psalms 128. Blessing, fruitfulness, and abundance. Ito ay nandyan sa ating mga buhay. Mula sa tatay, sa nanay, papunta sa mga anak. We are blessed by God, we are fruitful, and we are in abundance. Sabi po ni Jesus, kung gusto natin na magpatuloy po ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, sabi po sa John 15 verse 4 and 5. Ate Beck, John 15 verse 4 and 5. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Hallelujah. So, you must be connected to Jesus who is the vine. Yeah. Sabi po ni Jesus sa verse 5, apart from me, you can do nothing. Kung ikaw'y malayo sa akin, wala kang magagawa. Ibig sabihin, without Jesus, we are nothing. Wala tayong magagawa sa buhay. Kaya, bilang mga sumasampalataya sa Diyos, regardless kung ano ang iyong relihiyon, hindi po relihiyon ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po natin ang ating relasyon sa Diyos na buhay. Yes. Sabi po ni Jesus, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Walang sanga na magbubunga sa kanyang sarili. Kailangan connected ang sanga sa puno. Amen. Dahil kung hindi connected ang sanga sa puno, sabi ni Jesus, hindi ka mamumunga. At ang ating pinag-usapan, mga kaibigan, ay tungkol sa bunga. Doon po sa Psalms 128, bunga ng vine at bunga ng olive tree. Yung bunga ng vine, tayong mga magulang. Yung ating pagiging kind, pagiging caring sa ating mga anak, pagtulong sa ating mga mahal sa buhay. At bilang mga anak, tayong mga anak, okay, the youth are like olive shoots. Ibig sabihin, tayo po ay mayroong destiny ang ating buhay na magkaroon ng success ang ating mga profession. So in the near future, ikay makatapos din sa iyong pag-aral at magkakaroon ka ng trabaho at magkakaroon ka ng magandang pamilya. Hallelujah. So para sa ating mga estudyante, mag-aral muna. Amen. Huwag ka munang mag-aasawa. Mag-aral muna. Pagkatapos mo mag-aral, pagkatapos mo, magtrabaho ka. Pagkatapos mo magtrabaho pa. Amen. Upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. Yes. So, yun po ang aming mga anak. Okay? Ang aming dalawang anak, yan po ang aming itinuro sa kanila. Na hanggang ngayon, sila ay pinagpapala ng Diyos. At until now, they are connected with God and connected to us. Kahit sila ay malayo, dahil sa kanilang nature, sa kanilang trabaho, hindi sila pinababayaan ng Panginoon. And God's favor is always with them. Bakit? Kasi merong mga olive tree nakatulot na kaira mga kinabuhi. Di ba, Ate Beck? So tayo ay mga olive tree, mga vine tree, Yes. na kung saan ang ating mga anak ay mananaha di dahiton puno. So, maging matatag ka, kaibigan. Maging matatag ka, kapatid, sa Panginoon. Amen. So, huwag kang mabahala kung anong mangyayari sa ating buhay. Dahil ang Diyos ay patuloy na magpo-provide sa ating pangailangan. Hallelujah. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, sa mga oras na ito, manalangin tayo na patuloy i-bless ka ni Lord at ang buong pamilya mo. Panginoon, salamat po sa Yes, iyong mga salita. Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil ang iyong salita ay katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa amin, Panginoon. Ano mang kahirapan, mga problema sa aming buhay, Lord, I declare na lahat ng pamilya nandito, Panginoon, Yes, Lord. una sa lahat, pinagpala mo sila. They are blessed by God. Amen. Lord, we pray for
your blessing to flow into their families, Yes, Jesus. into their lives. At ang pangalawa, Lord, I pray that fruitfulness be upon your people. Amen. Mabinungaon hirahatanan nga ira bubuhaton ha ira kinabuhi. Yes, Father. Nanay katulog, Ginoo, I pray that your young people, Father, will continue, Father, to grow in abundance at walang pagkukulang sa kanilang buhay. Panginoon, ang aming dalangin na ang lahat ng pamilya, Panginoon, ng aming mga viewers, they are representing their family. I pray na sila ay lumago, Hallelujah. Panginoon, Yes, in a Father. supernatural way, Panginoon. Para sa amin imposible, pero sa Diyos walang imposible. Lord, in this pandemic time, I pray that your people will prosper in a supernatural way, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka sa gabi ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Glory to God. Glory to God. Ate Beck? So, ano masasabi mo, Ate Beck? Ikaw ay fruitful vine. Okay, mabinungaong ka nga nanay. Kapag aday si Hesus Kristo ha aton kinabuhi, magiging fruitful kita. Amen. Kay ang pagka mabinungahon, regalo gud iton ha Ginoo para ha aton. Salit ayaw kita mga nanay ka turaw, kahulop, ha mga pag-ampo, padayon kita Amen. pag-ampo para han aton mga anak. Isa yan sa fruitfulness, Ate Beck. Yung pagiging prayerful ng mga nanay. Para Mapailubod. mako nga diri masayon mag-ampo, pero once nga masanay ka na pag-ampo, hanap-hanapon mo na iton. That's right. And a part mo na ito na niimo daily life, pag mata nimo mag-ampo ka, magpasalamat ka. Ang Diyos naghatag atonin bago nasad nga adlaw sa atong kinabuhi. And aton responsibilidad is to pray for our children. Yes. Nga hira magmabinungahon. Tanan nga mga area sa ilang kinabuhi. Maharayo man na nimo animo anak or maharani. Just always pray for them. Yes. Amen. Para ang aton mga pag-ampo o para ang atong mga plano para haira maging maupay, no? Maupay yung duro, Kuya Jewel, ani mo illustration nga an Olive tree. olive tree nga dako, nga datbot nga, tapos pagkahulog niya mga bunga, so mantuturok hira. Pero wild tree ito, a wild olive tree ito, Ate Beck. Walang, kahit saan lang natubo. Oo, pero pag kung imagine nimo hiya, anda ko nga olive tree, tapos magkakahuglog ang mga bunga, then ang mga wild olive tree, adat mga palibot hiya. Natubo gihap. Natubo hiya. Pag-imagine nimo ba, bisang kun mga wild hira, nga nakakahara nila gyapon hirahan, dako nga puno. Naging mabinungahon gyapon. Amen, itong hira. amen. Oo. Pero mas mabinungaon, Ate Beck, aton Gintanom, gintigam, cultivate timangnoan o ko. cultivate. Oo. Diri tikang haliso. Duha ka paagi ang pagtuban olive tree. Tikang haliso. Nga Saha. tinmurok. Ito nga saha, Ate Beck, tikang hapuno. So kung nahulog la, ngadto, pwede hiya mapalid, pwede hiya masilhig, ano? Ang pwede hiya, diri magbubunga. O diri hiya matubuhin maupay. Pero ang mga olive shoot, ang mga saha, tikang hampuno, Ate Beck, tikang dito ang punuan. Ang timala niya dito niya gamot, Oo, tikang gamot. ning turok So gud diri niya. madali-dali, Ate Beck, yung bisan Katatanggal. natanggal. Ngan amot hiya ito naliwanhan, olive tree, Dako. kung malagas na. Kaya ginihimo So, matiya nga kahoy. gini-imagine ko ba ito, Kuya Jewel, ba nga, kunit aton mga anak nakadukot, dida haaton, tas kita nga mga kag-anak nakadukot ha Ginoo. Hallelujah. Ano man nga mga problema madangat dinan aton mga anak, diri ra basta-basta mapiperde or Amen. di ra pwede basta-basta ma-down ba tungod kay nakadukot tira ha punuan. So haton lut kinabuhi ba akon gin-imagine ba habang nagyayak ang ka Kuya Joel nga kita ang butang na to anda ko nga olive tree ang Ginoo
Tapos kung nakadukot kitag maayo kang Ginoong Hesus, o han Dios, kung nakadukot kita, ano man nga mga hangin, maabot, mga problema, kapaso, or kusog nga oran, diri kita basta-basta, mapipirdi kung nakadukot kita, ha Ginoo. So, akong gini-imagine ba, parang nindot siya. Unya, di ba, ang kanang olive oil, gamiton siya pag flavor sa imong pagkaon. Oo. Tapos, Pagtambal. i-garnish mo siya sa pagkaon. Nindot siya tanawon. Nag-iingat. And then, an olive nga mga bunga, ginagamit ito ya Kuya Joel ha, salad. Okay, sasalakot ito niyan salad. Okay, makarit ito pagluto. Medyo mapait-pait pero marasat niya kung mo kakaon. Marasat niya po na tiya. So, na-imagine ko ba nga, nadukot nga ni kita nga Ginoo, iton, saring pa safety, secure ka. Secure ka kay adaan, ting pa, ang dahon ba sa, Olive ang tree. dahon ba sa olive ba? Olive tree. So, yung dahon na rampak. So, ano yung mga sanga niya o mga saha, natatabunan niya han dahon. Sirak, han Oo, sirak. sirak. So, secure good tahin duro kung ada kitahan ilarumhan presensya. Anaton mga ang anak. Ginoo. So, naton mga anak, secure yes, gyud sira. oo. Kay aada ka nga nanay or tatay nga nagpipray para sa atong mga anak. Huh? So itong application natin, Ate Vic, yan ang pag-abrit, pag-eskwela, yung pasukan, pagbubukas ng klase. Ang sekreto po ng pagiging successful ng ating mga anak ay tayong mga magulang. Ha? Kasi baka yung ating mga anak nahihirapan sa mga modules, di ba? Yung mga nababalitaan natin na umiiyak yung isang bata na... Imagine ko na Kuya Joel ba nga, pag-start na iton era, mababasa na nirat mga modules, pag mabasa na nirat modules, iton na kay na-use nira iton mga gadget. Tapos diri na ko dira mahilig magbasahan, mga papel. Pag napipicture na kon ba nga, magkukuri gudit mga kabataan. Pag-adjust. Oo. Pero kinahanglan kita nga mga nanay, akong gidasig mga nanay, mga tatay. Kita itong teacher na aton mga anak na Yes. sulod balay. Ngan buligan naton hera. No, suportahan naton hera. Pinaagihan pag dasig nga sige na anak, palitan nimo sila ballpen nga mahusay. Palitan nimo sila yellow pad. Oo, kaya amo tira kinahanglanon, palitan nimo sila og ira karuyag, no? Nga ira kinahanglan. Yan palitang gihapon in snacks, Ate Vic, kay adlaw-adlaw hirang may mga activities, Kung may daig paralit ko. Pero kung maray kita yung paralit, Isa dala, buluhigan na lang. Usa nga biskwit. Balitaw. I-encourage ko lang ang tanan nga, magburubligay lang kita mga anak, pwede pa ako grade 12. So kinahanglan buligan nato mga anak, bisan ito na naira iba, naka-online, naka-computer hira. Pero kinahanglan naton hira buligan bago matapos it eskwela. Yes. Kay bangin magbasol kita nga, adto na naton hira buligan, panginanuon katapusan it eskwela, magbasol kita kay nahulog na nga at mga subject, Kuya Joel. Waray yung maginanseron. Oo. So kinahanglan, first week pa lang, bago igpas sa naton mga module, sa naton mga anak, panginanuon na naton, no? Giniisip ko kamo nga mga nanay nga, makurigod ini, pero kita nga mga nanay, buligan nato mga anak, pinagi mga pagampo. Ngang kita liwat it mahabaro liwat, magbulig. So, kita nga mga nanay, bagang kita makita yanahin mga superwoman. Magluto, maglimpyo, maglaba, magbulig sa bata. So, kinahanglan nato ang strength gikan sa Yes. Ginoo. Okay. Sige, mag-ampo kita, Ate Vic, yan na naton mga kaganak. Labi na naton gyap mga young people, mga estudyante nga diri ini maging mabugat. Maging magaan ini nga maging masaya ka lang sa pag-answer ng iyong mga modules, Sa kaya ang ating pong programa, ang batuhan imo problema, gagabay po sa atin gabi-gabi. Ako, marami din akong trabaho. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na si Ate Vic ay teacher din. Okay, so Teachers na akong mga anak. kaya tumutulong siya sa akin actually.
tinutulungan niya ako sa pag-print ng mga modules at pag-stapler at pag-file. Kaya malaking tulong kay ate. Kasi kung ako lang, hindi ko kakayanin. At meron pang programa gabi-gabi. Kaya nagsabi si Ate Beck, Kuya Joel, paano ba kung may klase na, magpapatuloy ba tayo? Sige. Kasi kailangan ito ng mga magulang para meron silang kasumbungan, meron silang malalapitan every night na pagkatapos yung kumain, tapos mag-answer muna yung mga anak, then manunood at magkaroon tayo lang ng maging magaan. Ano maging magaan ang ating pakiramdam kahit maraming mga problema. Amen. Amen. Manalangin tayo, Ate Peg, ngayon sa mga oras na ito. Among mga pag-ampo, Yes, Ginoo, Lord. Thank you, Jesus. among gikinahanglan and imo kusog ngan gikan ha imo Ginoo kami Lord nang hinahanglan ginuhin wisdom gihapon. Yes, Lord. Nga bilang mga anak bilang mga kag-anak Lord nang hinahanglan gyap kami wisdom Lord mapagbulig namon mga anak. Ngan bisan Lord ang mga harayo nga mga kag-anak Yes, Lord. magkamayada hira Ginoo panahon gihapon pag-online pagtutdot ira mga anak ngan diri mo gihapon hira Lord pabayaan ngan bisan hira desire nira gihapon Lord nga magtuddo magtawag para mamonitor nira mga anak and maging manggialamon o Dios sa nimo mga anak. I-bless mo hira Lord. Tagirang wisdom, tagirang knowledge Lord and understanding labi na ginuhan ng mga trabahoon sunod simana nira mga anak Lord. Panalangini ang mga pamilya Lord nga waray pa igparalitin mga garamiton para eskwela. Tagi sila Ginoo in Jesus name. Amen. Amen. Okay, so pwede ito basahon Ate Beck ang mga comments natin, mga Okay. Tikang kan ati Yusel Tulibas. Thanks God, bisan harayo ako may dako time pag-teach online. Yes. Akon ana. Yes. Amen. And tikang liwat kang Rose Inday, Libanon. Kumusta ka mo dida Libanon? Salamat ang Ginoo nga gimproteksyonan kamo sa Ginoo. Ate, yes ate and kuya, bisan aadik ako harayo, amutak binubuhat kada adlaw, natawag ako video calls para hira mamonitor it era eskwela. Amen. Amen. Oo, salamat mga kag-anak nga nagbulig bisan harayo, Mabinungaon nag-video itong call. mga nanay, natatrabaho pa hagawas, nabulig pati anak. So, Amo nang gitawag kita nga mga Fruitful. nanay nga fruitful vine. Kay bisan ano makaya naton, no? Bisan kita nagtutuok pagkita't aton mga anak, smile lagyap kita. No, unique kita nga mga nanay, diret may intindihan at mga tatay. Salit naging mabinungahon na naton mga anak, pinaagi pag-supervise sa mga nanay. amen. Amen. Okay, so salamat ha Ginoo. Alright, so para ha aton nga tanan, may daton mensahe didi kapayapaan. So naton pagampo nga magkamayada kalinaw ang aton mga nanay, aton mga kaganak. Kita nga tanan tagaling kalinaw kamurayawan ti Dios. Ang kinabuhi ko hato permi na babara ka. Mga pagtangis ko di na iilog manwaray kakatuan. O Jesus di da nga ikaw ang makilala ko. Nga tanan
magmumurayaw ang ngatad na kamurayawan nga nati kang haimo naagihan ko hakinabuhi ko kamurayawan nga akong ginhuhula. Hiningatak na mga kasangkayan. Thank you, Jesus. Magampo kitahan. Labinahan mga nanay, ako naabat ang mga nanay nga ato hagawas. Anasod nga, diri masayon nga maharayo, hai mo panimalay, hai mo mga anak. Pero ang Diyos, kaupod nimo, hai mo kinabuhi. Ginoo, salamat hanaton mga, Thank you, hanamon Jesus. mga kasangkayan. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Labi na Lord, ang Jesus. mga kag-anak. Specifically, ang mga nanay, Lord, nga ato hagawas sa nasod. Amen, Father God. Nga nagsasakripisyo para tira mga anak para magkamiada kapupuwason. Nagampo Yes, kami Lord. Ginoo nga ikaw Lord padayon paghatag hirahin kamurayawan. Hanira mga kasing-kasing Ginoo nga diri hira maluya kundi Lord maging madasigon hira maging madig-on Amen, Jesus. nga Thank you, Lord. diri hira masakit Ginoo protection hira adlaw-adlaw. Gan labi na Lord an ira dinhi mga anak nga ani ha Pilipinas. Yes, Father O harayo God. man itira anak Ginoo. Salamat kay ikaw ang Dios nga nagkukonektar hamatag usa. Amen. Padayon ka, Lord, mga bendisyon, hamatag usa, Lord. Labi na ang mga anak, Ginoo, Lord, ang mga kabataan nga mag-abriton klase yan ang Lunes. Nagaampo kami nga tagi, Lord, hirahin kaaram nga tikang haimo. Amen. Lord, para diri ra mabugatan, hini nga mga modyol sa pagbasa nira. Oh, yes, Lord, Father masabtan God. nira at iragin babasa. Tagi, Lord, hirahin wisdom. Hallelujah, hallelujah. Kaya nagsiring kahay mo pulong at nakukulangan hing kaaram mga rulahin Yes, mo. Lord. Lord, in behalf hini nga mga students, Lord, we pray for your wisdom. Lord, haira mga unahuna o kasing-kasing Thank you, Jesus. nga magid masayon la ini nga tanan nga mga modules Yes, nga Lord. makapasa hira Lord pag-abot hiton na Biyernes ngan hasta matapos ini nga tuig Lord pag-eskwela. Lord, we thank you. Han kabatunan at ang mga pag-ampo, amon ta pag-ampo pinaagi hangaran ni Jesus. Amen and amen. And amen. Praise the Lord. Okay, so inautot ta nga padayon ng Diyos, mga bendisyon na aton kinabuhi. Ang aton mga panimalay, gin bless ni Lord, gin himo niya nga fruitful na aton mga kinabuhi, nga gitagan hin abundansya. So amat karoon ng Diyos, nga mga gin bless it aton panimalay, maging fruitful nga ada ha abundansya. So ini Kuya Joel, Ini Ate Rebecca, nagtutok na ako. so mga nanay, Praise the Lord. Naabot ko kasi ito na next week nga bahat mga kabataan ba? Ito nera mga work. Tapos kita nga mga nanay, harayo, mabulig. Pero adan Ginoo, padayon kita mag-aampo. Yes. Adan Ginoo, maghatag-hato ng kusog. So ako atong padayon kita magasalig ha Ginoo mga kananayan. Never give up. Ano man na aton mga hinabo. Ayaw kita pag-give up. Ngan kita nga mga nanay, paging makusog, maging strong, aton pagtuod nila ha Ginoo. Ini Ate Rebecca magasiri ngayon, madamo nga salamat. Haniyo pagkikaupod haton Yes. niya nga gabi. Nandiri kami magsasawa ang mga pag-ampo, pagdasig ha iyo mga kabugtuan. Ngayon, maupay nga gabi nga tanan. God bless you. Ngayon, parang nga tanan nga mga young people, mga estudyante. So, magkikirikta kita. Mga group chat. Okay? Pagdasig kayo, keep up the good work. Kaya Yes. niyo iton. Amen. Adi kami, mabulig kayo mga pagkampo, mga estudyante. So, God bless you. Ngayon, maupay nga gabi ha iyo nga tanan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Good night kayo nga tanan. Good night. God bless.